Okay, magandang araw po sa inyong lahat. Ang pag-aaralan po natin ngayon ay interest table ng formula, no? About sa interest. Interest is equal to PRT, no? Ito, interest, principal, rate, and time. Yung P, pera, no? Or puhunan. Ito yung puhunan mo, yan yung principal, no? Yung rate, percentage, naka-percentage po lagi yan, itong rate. Saka yung time, kung ilang years, ilang taon, ganyan, kung ilang buwan, yan. Yan po yung time natin. Interest is equal to principal times rate times time. Okay? Okay guys, punta na tayo sa problem. Solve na natin to. Ayan. Loco invested in an account with a 12% interest rate. If she invested 15,000, no? Mag-i-invest daw siya ng 15,000. How much did she earn in interest? Nakalagay naman diyan, she earned in interest. Automatic ang hinahanap, interest. Kasi nag-invest siya daw ng puhunan na 15,000. Magkano yung kikitain niya, no? So wala naman nakalagay na years, so ibig sabihin, understood, 1 year na yan. 1. Kasi walang nakalagay kung ilang years, ilang buwan, ganun. So guys, ito yung formula natin. I is equal to PRT. So ang hinahanap natin ay itong I. Ito yung hinahanap natin guys. Yan. Yan yung hinahanap natin. Tapos ang principal natin ay kung magkano daw yung pinangpuhunan niya. So 15,000 times rate. Laging ang rate, naka-percentage po yan. Gaya na sinabi ko kanina. Naka-percentage ang rate. So, ang rate natin ay 12% interest rate. Sabi sa problem, 12% interest rate. So, 12 or 0.12 times 1 kasi wala nang sinabi sa problem kung ilang taon, no? Understood 1. So, ayan. Pag multiplication, guys, pag may makakita kayo dito na 12% at ginawa na nating decimal, 0.12, i-move lang natin to ng dalawang beses para maging 12 para hindi kayo mahirapan mag-multiply, no? 1, 2. So, pag nag-move ako ng dalawang beses dyan, so buo na tong 12, ang gagawin natin ngayon ay ika-cancel natin tong dalawang 0. Lagi nyo tatandaan. Pag multiplication, guys, ha? Yan. Ika-cancel natin. So, ang ano dyan is x is equal to 150 times 12. Times 1, cancel na yan. Understood na 1. No? So, 150 times 12, that is, so isosolve pa natin guys, no? Using the traditional times 12, that is 0, 10, carry 1, 300, 0, 5, 1, that is 0, 0, 8, 1. So, 1,800. So, ang sagot ay yan, 1,800. Yan. Paano naman kung ganito? Ito. Next problem. Mika wants to earn at least 7,500 in a year. If she plans to invest in a bank with a 5% interest rate, how much should she deposit? Mag-ingat kayo guys kasi maraming lumalabas na ganito, no? Investment, no? Investment problem, lalo na sa interest. Kailangan i-memorize nyo itong formula na IPRT. So sabi niya, Mika wants to earn at least 7,500 in a year. Si Mika daw gustong kumita ng 7,500. So itong 7,500 puhunan ba yan? Hindi. Kasi sabi niya dito, how much should she deposit? Magkano daw yung i-deposit niya? So itong deposit, magkano yung puhunan, magkano yung pera na i-deposit niya kung gusto niyang kumita ng 7,500 in a year. Na-gets nyo guys? Mika wants to earn at least 7,500 in a year. So itong 7,500, hindi ito puhunan ha.
Mag-ingat kayo, hindi ito puhunan 7.5. This is gusto niyang kikitain. So, yan yung interest natin. Tama? May tama ka. 7.5. So, mag-ingat. 7.5. So, yung principal natin, kasi sabi niya dito, how much should she deposit? So, ito pala yung hinahanap. Yung puhunan yung hinahanap. Ito yung X natin, no? Times. Yung rate natin, 5% interest. Times, sabi niya, in a year. So, 1. So, mag-ingat guys. Huwag niyong gawing kikitain niya daw. At least 7.5 in a year. Wants to earn. Gusto niyang kumita ng 7.5. So, yun yung interest. No? How much should she deposit? Siyempre, magkano yung puhunan na i-deposit niya para magka-interest siya ng 7.5. So, ayun. 7.5 is equal to X times 5% or 0.05 times 1 is 0.05 X. Ayan. Ayan na naman. Kung makakita tayo ng 0.05 tapos may X, kinakabahan ka na kasi hindi mo alam yung gagawin mo. So, mabilis lang yan. Huwag kang kabahan kasi may technique tayo dyan. Kanina multiplication kasi i-divide mo to, di ba? I-divide natin yan. Divide mo ng 0.05, para makancel ito, X matira dyan. Pero ang gagawin natin ngayon, guys, is kanina, i-reverse lang natin. Kanina kasi multiplication yan. So, ang ginawa ko, minove ko ito, ginawa kong buo, nag-cancel ako ng 2 kasi multiplication. Pag division, reverse, guys. Pagdadagdag tayo pag division. So, ito, gawin ko siyang buo, 5. Move ko dito, decimal places, so magiging 5x siya. So, ang mangyayari sa 7.5, dagdagan ko siya ng 2 0. So, yan ay magiging 750,000 na siya. Magiging 700, siya na sa rating ko guys ha, 50,000. Yan. So, huwag kayong kabahan, no? Pag division, ganun lagi gagawin natin, no? Pag i-divide natin itong 5 para matanggal. Kasi kanina, multiplication. So, kanina, pag multiplication, nagtanggal ako ng 0 dito. Tapos nag-move ako, ginawa ko siyang buo. Ito naman, ginawa ko siyang buo, pero dahil division, magdadagdag ako ng 0. So, magiging, yung 7.5 magiging 750,000. So, i-divide na natin. So, divided by 5, tanggal, divided by 5. So, ang matira is X. X is equal to 750,000 divided by 5. So, mag-manual tayo dito, 750,000 divided by 5. That is 1, that is 5, that is 2, that is 5, 15, that is 25, that is 0, 0. So, 4 na 0. Ayan. So, ngayon, magiging 150,000. Kailangan niyo daw mag-deposit ng 150,000 si Mika para maka-earn ng 7.5 in a year na kita, na interest. Okay? Ganun lang kabilis guys ang interest problem. So mag-ingat lang po kayo, basahin niyo mabuti yung tanong at kung ano yung nasa sentence, intindihin mabuti para hindi kayo magkalito-lito. Kasi pag ginawa niyo yung 7.5 na puhunan, wala na. Eh sabi naman dito, how much should she deposit? Magtaka ka na, magkano ba i-deposit niya para kumita siya ng 7.5? Para magka-interest siya ng 7.5. So dahil kanina, minove ko 0.05, buo na siya, naging 5. So ang mangyayari dahil division, magdadagdag. Kanina, multiplication. So reverse lang guys. Yan. Magtatanggal ako ng 0 pag multiplication. Kasi ang hinahanap naman is interest, hindi principal or puhunan. Okay. Yan po yung tutunan natin ngayong araw. Maraming salamat po. Don't forget guys to subscribe in my YouTube channel,
Team Arman. Tapos don't forget to hit the notification bell para pag may new videos, ma-update kayo agad. At least makakatulong po sa inyo guys. Huwag muna kayong dumiretso sa reviewer, ganun kasi nakakalito. Kailangan alamin niyo yung concept, formulas, basic rules, no? Techniques, para 1 month before the exam, solve kayo na lang solve. Yun na yung purpose ng reviewer. Kahit naman mag-solve ka ng reviewer, kung umaasa ka dun sa solution ng reviewer at hindi mo naintindihan, wala lang din. Memorize ka lang ng memorize nun. So, kailangan intindihin mo ang concepts para makapasa sa civil service examination. Thank you so much po.